Magluluto naman po tayo guys ng simpleng ulam para sa simpleng taong tulad mo at tulad ko. Part 2 po ito ng pagluluto ng ganitong klase ng ulam. So hindi siya madaling gawin sapagkat maraming proseso ang kailangan, pero depende yan sa magluluto. May kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano lutuin ang ganitong klase ng ulam sa mga probinsya. Himayin muna ang mga dahon katulad ng paghimay natin sa mga problema dumarating sa buhay natin. Pangalawa ay magsibak muna ng kahoy syempre para may magamit tayong panggatong. Sibakin mo na rin yung mga taong chismoso at chismosa sa paligid mo. Sibakin mo ng pangunawa. So ganito magbuhay ng apoy dito. Pinanggagatong namin yung mga tuyong kahoy kapag wala na kaming uling. So after nating magayat-gayat ay ilalagay na natin sa pinakuloang tubig of course, at pakukuluan natin yan ng mga 100 hours para maluto at lumambot. Habang nagpapalambot, prepare tayo ng ating mga pampalasa sa ating lulutuing ginataang talbos ng kamuting kahoy. After nyan na papakuluan, pipigaan natin yan. Syempre palalamigin muna natin. Kapag hindi natin pinalamigyan ay ewan ko na lang kung hindi malapnos ang iyong kamay. So pigaan lang natin yan hanggang sa mapigaan natin lahat ng ating pinakuluang talbos ng kamuting kahoy. At ilagay natin ang mga pampalasa kasama ang ating pinigaang talbos ng kamuting kahoy. At syempre lagyan natin ng masarap na sardinas. So masarap siyang ilahok sa gulay na ito. Yan ang ating mega sardines. Baka naman imekos-mekos lang natin yan at pakuluan ng mga ilang minuto. Ganito ang gawin nyo sa ulo ng asawa nyong matitigas. Lagain ninyo sa gulay na inyong lulutuin. At ayan na nga, kain tayo guys. Ang ating ulam ay ginataang talbos ng kamuting kahoy. Napakasarap niyan guys.